Shall we begin? Let's begin now. Dito tayo ngayon napadpad sa sa barangay malapit dito sa lugar namin. Bali dito kasi sa barangay nito guys, sa barangay Jaan, ay mayroong isang assessment center o training center na kung saan pinupuntahan ng ibang mga turista guys. Mga turista. Hindi ko alam kung anong special meron dito ha. So alamin natin kung ano bang meron dito. Guluhin natin yung mga taong nandito. So ngayon po kasama natin si Sir Raymark Corpus. Yan, si Sir Raymark Corpus. Bali siya po ay staff dito sa Fifth Pack, sa assessment center na to. At siya po ay isang instructor. So ano po yung mga tinuturo niyo, sir? Sa akin po, ang tinuturo ko po ay agri-crops, agricultural crops, NC2, barista NC2 po. Yan po yung mga tinuturo ko po. And then, sa FFS po, doon po sa about naman po sa rice, tinuturo ko po din. Yun. So, big sabihin pala, bukod sa agriculture, meron ditong barista. So, ano pa yung ibang mga course? Barista, driving, So, driving. driving NC2, and then organic, Yun. tsaka beauty care, yun. Meron din po kami doon. Mga ganun. Nag-beauty care daw sila. So, Tsaka yan. may massage pa po, yan. So, yan. So, at siya po ay under ng TESDA na po. Yes po. So, kasi, alam nyo guys, nag-TESDA rin kasi ako. Pero sa ano naman ako, sa SMAW, sa welding. 101 lang yung ano ko, yung pinasok ko. So, ewan ko lang kung sa, pati sa ibang lugar, dito kasi sa amin, meron silang, pag nag-ano ka dito ng TESDA, nabibigyan ka ng mga equipments, kagaya ko, welding ang kinuha ko, bibigyan ako ng welding machine, or bibigyan ka ng allowance, guys. So, ako nung nagtapos ako ng isang buwan yung training ko, so, binigyan nila kami ng ng 7K. Minsanan. So, dito rin ba, sir? Ganun din. Yes po, may allowance din po. So, yan. So, isa pang dahilan kung bakit ako nagka-interest na pasyalan itong assessment ninyo, sir. So, mayroon daw special na kung ano dito. Hindi ko alam, sir, kung ano yun ha. So, ano po ba yun? Bago po pinasok yung training center po, dati po muna itong isang nursery, yan. Cacao nursery po. Nung nakatanim na kami ng cacao, yun po, in-establish na rin po namin. Sinubukan na rin po namin magawa ng mga tsokolate po. And yun po yung isa sa pinagmamalaki po namin. So, bakit Fifth Pack, sir? Ang hulugan po ng PIPTAC ay Fabros Integrated Farm Training and Assessment Center. Yun po yung pangalan niya po. Yan, pinangalan po sa mga owners namin po. Ayun. Pag-alaman ko din, sir, pag-alaman ko rin na dahil nga sa kamamarites ko, napag-alaman ko rin na hindi lang pala cacao farm ang makikita nyo dito guys sa Fabros Farm, kundi meron din silang fishery, mapis pan siguro, at saka chicken farm, sir, nag-harvest ka ng mga eggs, mga ganun. Yes po, meron po kaming tilapia farm po doon sa kabila po, kabilang banda po. And po, meron po doon kami yung mga buffalo, goat, mga kambing po. Oh. And then may free-range chicken po kami. Yung and then lastly po, yun nga po, may tilapia farm po kami doon po. Andun po lahat po sa po. Yan. Sa may Kaputikan po. Yun po ang tawag namin sa lugar na yan. So siguro next time na lang natin pasyalin yan, sir. Para Opo. makapag-focus tayo dito sa sa cacao farm. So guys, abangan nyo na lang siguro yung part 2 dito sa Fabros Farm. Kasi bukod pala sa cacao farm, ay meron din silang mga fishery doon. Sa parang fishery, mga kambing, yan, mga bubalo. So ipapasyal tayo ni sir sa dito sa kanilang dito sa kung ano bang meron dito sa paligid. Total nandito rin naman na tayo sa kanilang demo farm, ipapasyal niya muna tayo dito sa kanilang demo farm. I-start ang Fabros Cacao Farm and Nursery 2013. Yan, may 10 years ago na. Yan. Nag-start muna siya as seedling. Yan. Kumukuha kami ng mga buto or seeds galing sa Davao. Yan. And then pinupunta namin dito. Yan. Okay. So, basically po, ang mga variety po ng cacao ay nasa 3 lang po. Yan. Una po ay ang Crollo. Yan po. Ang Crollo po, pag binuksan mo po yung buto ng cacao, kulay puti po ang kanyang buto. Ayan. Crollo po, isa po siya sa pinakamahal. Yan, pinakamahal. Pangalawa po, pinakamahal at pinakamasarap pa pala po
ang Crolio. Pangalawa po ay ang Forestero. Forestero po, ang alam ko, karamihan po niyan ay nasa bansang Indonesia, Ghana, sa mga ibang bansa na po yan. And then, yung variety po na tanim po namin dito ay Trinitario. Ang Trinitario po, yun po ang pinagsama na variety ng Crolio at saka Forestero. Ayun po. Ito pong mga varieties namin na to, Trinitario varieties, mga BR25, W10, UF18 at K varieties po yung mga tinanim po namin dito. Ayun po. Ayun po. Makikita nyo po na ito po yung palatandaan na hinog na o pwede nang pitasin ng aming mga kakao. Yung nag-iiba yung kulay, nagla-light na po siya. Nakita nyo po yan. Ito po yung pinakamagandang example ng hilaw at saka hinog. Ito po, pwede na po natin tong pitasin. Yan. Pag napitas na po natin itong mga kakao, ipe-ferment na po natin yan. And mamaya po, punta po tayo doon sa pinerment po namin. Ang isang kakao po ay namumunga po siya ng, ang tawag po kasi dito is pod. Yan, nasa pod. Nasa 60 to 70 pod sa isang taon po yung kaya niya pong ibunga or i-produce. Yan. Mula bulaklak hanggang mag-mature po ang isang kakao ay inaabot po siya din ng isang taon po. Yan. Nag-i-start po mamunga ang kakao ng ganito kadami kapag meron na siya pong 5 years. 5 years pataas po. And umaabot po yan ng 100 years po. Parang coffee lang din po ang kakao. Alam niyo guys, nung bata ako, na ganyan, merong kakao yung kapitbahay namin. Yun lang yung kasi gawa ng kakulitan na ganyan is tinatakbo namin yung bunga. Tinatakbo namin yung bunga niya pag naihinog na. Curious kami kung ano ba talaga. Sabi nila masarap daw. Actually, pag siya, pagpita, sige, medyo, pero meron kayong kutsilyo, di mas maganda. So yun, sa pagbiyak mo siya guys, na ganyan, puro buto yung laman na may mga nababalot siya ng parang mga yung mga kanyang mga bulak-bulak na parang basa. Masarap siya guys, para siyang candy. So yun. Ngayon, kung wala kayong diyan, kung wala kayong itak guys, ganito lang yan. Oh, di ba? Oh. Tingnan natin. Nako. Nag-toothbrush kasi ako kaya medyo mapait. So yun, masarap siya guys. Matamis siya na na medyo maasim. So yun, kaya nga lang syempre hindi mo siya makakain ng yung buto na ganyan. So kailangan mo lang is parang hindi mo lang muna siya kasi ito kasi yung yung pinapatuyo nila na na ginagawang chocolates yan. Yan, ginagraph nila ganyan paggawa nila guys. Yan yung ginagawang ginagraph nila. So ito, buhay na siya buhay na siya guys diba? Galing. Kaya imbis na maghintay ka na ng mga ilang taon para mamunga, isaglit lang. Kasi ganyan yung ginagawa nila. Gagraph nila guys yan. Yung strawberry. Strawberry guys, strawberry. So yun guys, pagkapitas ng kakao, yung bunga ng kakao, ito isang proseso na ginagawa at yun ay ang fermentation. So yun, pagka-ferment ng mga buto guys, bibilad siya ng mga 4 na araw. 4 na araw sir? 4 to 5 days. Depende kung ayan, maliwalas ang panahon. So, mayroon silang DIY dito na na bilaran na yan, solar dryer. Ang kagandahan nito guys, kahit umuulan siya, hindi mo na kailangan tanggalin, hayaan mo na lang siya diyan hanggang sa matuyo siya. Kasi nababawlot siya ng na plastic ayan. So yan. So, bibilad nila yan ng mga 4 na araw. Ng pagkabilad ng 4 na araw guys, ito na yung mangyayari. Siyempre dried na siya guys. Dried na siya. Pagkatapos na ma-dried guys, so isasalang nila dito sa kanilang rational oven ng mga 30 to 1 hour. Siyempre,
Gagamitan nila ng tray. Kailan nila dito ng flat. And then, iseset nila ng 30 to 1 hour. Tapos ng isang oras, sabihin mo ng isang oras or less. Ay, ito na po siya. Ito na siya, parang siyang kape. Yan, and then ilalagay sa grinding machine. So, mapapansin nyo guys, magtaka kayo, dried siya na ilalagay doon pero babagsak siya doon na na oily or basa. So hindi nila yan pala nilagyan ng tubig. Akala ko kanina nilagyan ng tubig po pero hindi pala. So natural lang po yan na na ganyan kasi yung kakao ko pala na ganyan is 50 powdered siya, 50% tapos 50% na oil. So yun. So pagka-giling mo siya na ganyan is lalabas yung kanyang pagkamantika. So yun guys, pagkatapos nung sa sa blender, sa grinder, dito na siya sa manager. So yun, nandito na yung Ganito, dapat mas maganda 24 hours kasi mas magiging fine po kasi yung chocolate 24 hours na nakaganyan. para maging fine po talaga yung chocolate. Heavy duty naman po siguro. So, hindi naman siguro. Hindi naman gano'ng mabilis yung niya. So yun, so 24 hours daw siya na umaandar na ganyan. So whether gagawa sila ng dark chocolate or milk chocolate, yun. Overture. So yun. So Ready to eat na talaga siya. kaya sa kanila ilalagay nila dito ulit. Temper nila yung ipa-flat nilang ganyan. Ng mga 1 minute ba yung ginawa mo sa akin? Mga 5 minutes po. 5 minutes. Depende kasi dapat medyo mas magandang temper ang chocolate pag malamig ang panahon. Ayun. So mas maganda daw mag-tempered pag malamig ang panahon para Madali pong lumamig. Ayun. So yun, so ipa-flat siyang ganyan pagkatapos ng 15 minutes. And then 5 minutes ayun. Kailangan talaga Pwede meron kang Ayan. pangsukat ng init. Temper. So ayan. So meron kang pang COVID na Infrared thermometer. thermometer, ayan. So yun. So doon mo malalaman, siyempre hindi mo naman pwedeng ilagay deliri mo diyan. So ayan, pagkatapos nun, ilalagay mo na sa mold. Guys. So pagkalagay mo sa mold na ganyan, may gagamit mo siya ng scraper at hindi ako expert kaya nagkakalat-kalat na. Yan. Tapos ilalagay siya sa shaker. Paano sa? Yan. So So, shake mo siya ng 5 minuto na. 15 seconds. So, shake mo siya ng 15 seconds. Yan, para matanggal yung yung hangin. Siyempre parang naman hindi tayo lugi pagka kumain tayo ng chocolate, puro hangin yung loob. So yan, so kailangan matanggal yung mga bula-bula dun sa loob. So yan, pagkatapos ng 15 seconds, pwede natin ilagay ito sa freezer. So yan, para hindi ko nasira. Papansin niyo, ang linis Yan, yung gawa ni Sir, ang laki ng pagkakaiba, ang linis, Yung ginawa ko, puro chocolate naman na lahat. Ilang oras naman po na nakalagay siya sa 20 minutes. 20 minutes lang. Depende po sa kasi pag minsan po yung freezer pa natin na siya kusa na siya nag-frost. Hindi siya yung direct talaga. Oo. Okay. Dito po natin siya ma-observe, sir. Di ba nakikita po natin ito, mga black pa siya na Okay. Dito, ayan po. Makikita mo siya, umaangat na yung tsokolate. Okay. Yes. Kaya kusa na siyang Pagka medyo wala na pong lahat yan. Okay na, kaya pwede na nating baklasin yung tsokolate. Okay.
So yan, after 20 minutes na galing sa ref, ang bilis ng 20 minutes natin. Tatanggalin na ni Sir yung ano ba ang pangalan niya, Sir? Hindi ko naman natanong. Jeje. Pa? Jeje. Jeje. Sir Jeje. Kusa na siya mga. Ayan. So, galing. Ayan oh. Tikman niyo, sir. Tikpan natin. Ready to eat na po yan. Ayan. So, 3 days. 3 days. Guys, 3 days oh. Galing. Dark chocolate yung sa ano? Apo, 70%. Oo. Tapos may mga flavor din po tayo. So mapapansin nyo guys, medyo light siya. Medyo light siya. Kasi Milk siya. may milk. Milk siya. Sa niya, may milk chocolate ito. Ito dark chocolate. Ayan. So obviously ang dark chocolate is mapait siya na matamis. Yun. So wow. Ito naman sir, ito na yung mga flavor. Ibig sabihin, may flavor po siya, may feeling sa loob. Bukod sa tsokolate siya, may feelings pa po sa loob. Meron pa siyang kalaman na tinatawag. May mga nuts din. Yes. Ito po, matcha po ang flavor. Matcha. Ano yun? Yung matcha po na para sa mga milk teahan, yung matcha, kumbaga po ito, ginawa kong chocolate yung flavor niya. Matcha. Di ko alam yun, sir. Honestly, di ko alam yun. Ito po yung may nuts. Almond. Yan. Yan yung mga may nuts. Hazelnut po, ito is waffle. Ito po yung may nuts sa loob. Almond. So, grabe oh. Kumbaga is, pwede ka na tayo ng factory. Galing na. Ito po yung mga drinks din po na. May drinks din po kami bukod sa chocolate. Ayun, yun yata yung binigay mo sa akin, sir. Ano ba? Pero milk po atin binigay sa inyo po. Chocolate po. Ay, chocolate po. Chocolate. Chocolate milk po. Flavor po. Chocolate. Flavor po ito. Ito naman is chocolate truffles. So, yan oh. Chocolate truffles po ito. Yan. May tinatawag tayong flavor na vermicelli, Oreo, pinipig, cookies. Meron silang iba't ibang klase ng chocolates, guys. May truffle, dyan. May mga fillings. Yan. Mayroon din silang... Ito po is almond na chocolate. Oo, may almond na cake na may chocolate. Tapos may mga flavored chocolates. Tapos ito yung mga chocolate nuts, may mga chocolate nuts. At yung mga original na chocolates. So yan. So guys, ready sila. Ayun, so may mga drinks po. Diba? So truffles sila. Bali ito na may halo ng cookies po. So guys, yung minold natin oh. Ganun lang kadali. Kaya mapapansin nyo guys, wala siyang kumbaga wala siyang mga butas-butas. Diba? Walang mga butas-butas. Dahil dyan sa Shaker. so yun guys, ito yung kalang portion, ito yung kalang box. Ang lalaman din daw niyan is bali 100 grams. 100 grams. Oo. Worth of 150. Worth of 150. So yun. Diba? Same lang po sila nung Alam nyo guys, may mga na sila dito, may mga product na sila ng mga chocolate. Ano po ba yung kanilang gagawin para makapag-order sila ng inyong mga product? Madali lang nyo po kaming mahanap. Hanapin nyo lang po ang Ted Chocolate sa Facebook page, sa Facebook po. Yun po, i-search nyo lang po doon. O kaya pumunta po kayo dito sa Barangay Jaat Maria Aurora and sabihin nyo lang po asan po yung
fifth tack. Yan po. And then mahahanap nyo na po. Basta sabihin nyo, kung hindi nyo pa rin po ma-memorize yung fifth tack, basta sabihin nyo lang po is yung factory ng chocolate dito sa Barangay Jaat. Alam na po nila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.